Ngayon, kung mas madali maghanap ng trabaho ngayon sa panahon niya, then doon ka sa kanya, doon sa administrasyon. Kung sa panahon na ito, kung pante ka na maglakad, na walang takot, kapag pasyal ka, maski saan, huwag mo nang bitawan si Marcos. Piliin mo na yung kandidato niya. Pero pag sinasabi ko yung pag nagsasalita ako, gumaganyan ako, ibig sabihin ito yung kapalit. Easier for you to find employment or jobs now than before. Did go for Marcos. Yan ang sabihin ko na medyo basic na hindi nila makapuro. Ngayon, kung mas minus yung droga at krimen ngayon kaysa noon, panahon niya, pag-upo niya, naabutan pa niya yung, yung pinapairal natin na law and order. Kung kaya niya ito, kung kaya niyang putang ina. Alam mo kung ako ang durugista, may ganon ako. Bakit sa utak ko, bakit hindi? Total, kasama ko naman sa presidente sa hit-hitan. Kasi yung mga pulis, pati military, medyo because of the incongruity. Hindi mo kasi meron isang presidente na talagang mahal. Yung bisyo ng droga, long term yan. Maging ulol si Marcos. Maybe constant use of heroin. Abot pa siguro siya ng 80. Pero pagdating sa panahon na yan, hindi na siya gumagalaw. Hindi, nakatindig lang yan sa kwarto niya. Kung natutulog. Ganito na lang. Marami na yung problema. I think the Marcos government has fallen short of the expectation. Ako, hindi ko ma-compare kasi pwede kong sabihin, mas mabuti siya ngayon kaysa aking panahon. I can even concede na ganon ang nangyayari. Pero it would not be a good reason for you to
to solve the problem just because you're doing right, more rights than the wrong ones that the other guy had committed in the past. Na ibig sabihin niya, kung sabihin, wala yun ni Duterte, mahina kasi ganun, okay. But it's not me. It's the Filipino people. Yes! Yes! At tignan mo ang Pilipino, huwag kang magturo dyan sa mga kalaban mo, kagaya ko, kasi ako, hindi na ako kandidato. Yes! Ngayon, kung mag-uusap tayo, ang pag-usapan natin kung ano ang mga tao na pwede nating gawin na makatulong sa atin, mailagay dyan sa Senado para paski batas na lang ang habulin natin or a policy that is enunciated by Congress, particularly about the drug problem and itong ekonomiya. Ito ekonomiya, mabigat to. Walang bright dito. But at least naman yung sabi ko pagkain, sana mahanapan nila ng paraan. Talagang tumataas eh. Kaya I don't know how it operates now, but if you continue to practice democracy, we have to have a Senate na kailangan nandyan even to persuade any sitting government to do what is right. So, nakikita ko si Philip Salvador, ang naalaala ko sa kanya, artista siya. Mahusay na artista. Kaya idol ko siya, yung mga sine niya, pinapanood ko. Tinitignan ko siya kung paano niya yakapin yung mga babae. Well, aside from the fact that I know he would make a good senator, yun ang naalaala ko sa kanya na parang durog talaga ang babae na yakap at bamahal. Now we have Atty. Rodriguez. Yes! 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 Alam mo, mag-isang tao, importante talaga ko. Importante ko. Baski kami, alam namin, baski yun nakakilala sa akin personal. Importante ang tao na may prinsipyo. At ang isang nakita ko na Pilipino na may prinsipyo na umalis sa trabaho niya because the dynamics of the position of what she was there in Malacanang was no longer right. He chose to make the decision. At nakita ko, as a matter of, hindi naman kailangan sabihin, but nakita natin, as a matter of principle, importante talaga yan. Atty. Rodriguez. Itong ako nakakagibuloy. Si Pastor.
kandidato kung manalo at makaupo dyan as a senator who has the moral values, pati marunong bright. Yes. Anong bright yan si Pastor? Yes! Pastor Kibuloy, number